Isang mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayong parte nitong ating bansa, sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Welcome po kayo sa aking channel, Pabs Vlog TV. Mga magulang at kabataan, bibigyan ko pong kasagutan ang isang dalaga na nagtatanong sa akin. Ang sabi niya, Pab, may alam ka ba sa buong kasaysayan ng sangkatauhan na kung sino ang nagkasal sa mag-asawa? Alam po ninyo, walang balak ang Diyos na ang tao ay dumami. Ang marami noon na kanyang nilalang ang hayop. Pagka ang hayop ay hindi maglilingkod sa kanya, na kung saan ang tao doon ay dadalawa lang. Yan po ay ang halamanan ng Eden o paraiso. Doon ang tao kumain na lang matulog. Ngunit may babala ang Panginoong Diyos sa kanila. Ang sabi, lahat niya ay kadito ng makakain ng bungang kahoy ay malaya inyong kainin. Liban na sa nag-iisang puno nasa sa gitna ninyo. Kapag kayo'y kumain yan at kayo ay mamamatay o humipo man lang yan. Ngunit ang tao ay sadya talagang mapaglabag. May doktrina na siya, may reliyon ang nilatag sa kanya noon pa man, sapagkat ang reliyon po ay batas ng Diyos. Ang bilin, huwag kainin. Nang dumating si Satanas, siya ay nag-anyong ahas. Anong sabi sa kanya? Sabi ba ng Diyos mo, bawal niya ikang kainin ang mga bungang kahoy dito? Ang sabi naman ng babae, ay hindi naman. Liban lang sa nag-iisang punong yan. Kami raw ay kung hihipo niyan o kakain, kami mamamatay. Anong sabi ng Diablo o si Satanas? Napakatuso. Hindi totoo yan. Katunayan nga yan, pag kayo ay kumain dyan, ay para kayong Diyos na rin. O di ba ngayon sa kasulukuyan nating panahon ngayon, maraming talagang nagpapanggap ng Diyos, hindi naman yun si Satanas siguro. O, ngayon, nang ang babae ay nakinig sa doktrina ni Satanas, sa turo, nalinlang siya. Huli niya na nang malaman na siya pala'y mamamatay. At hindi lang siya kumain dyan, binigyan niya si Adan. At doon na nga nagpasimula ang sumpa na inilatag ng Panginoon Diyos sa kanila. Pero liwanagin po namin, hindi ho sila mag-asawa. Patay pa po ang kanilang kamalayan doon. Doon nabuksan ang kanilang pagkaunawa na alam nila ang mabuti at masama nung sila ay kumain na ng bunga ng kamatayan. Sapagkat yung bunga na yun ng kamatayan na yun, konektado yon sa buhay ng walang hanggan. Bakit namin natitiyak? Ay kung hindi nga sila kumain nun, ay di nga ba't buhay pa sila hanggang ngayon? Ay wala rin ang sangkatauhan. Ay dahil nilabag nila. Yung bang kayamanan na yon at yung halamanan ng Eden o paraiso, binawi ba ng Panginoong Diyos sa kanila? Opo, binawi. Lahat binawi. Itong masakit, ang tao ay tinakdaan ng Diyos ng kamatayan. Ngayon, doon sa kamatayan na itinakda, dahil ang tao ay parami ng parami. Paano ngayon yan? Bago sila pinalayas doon sa halamanan ng Eden, para tawaging ganap na mag-asawa, ikinasal muna po sila sa boundary ng halamanan ng Eden o paraiso at mga nasa labas niyan. Maaring itatanong ng marami, nasaan ang halamanan ng Eden? Hindi na ho natin yan makikita magpahanggang ngayon. Sapagkat po yan bantay sarado ng 2 kirubin. Para ang tao ay hindi makapasok dyan. At bago sila paalisin at itapon sa labas ng daigdig,
na kung saan ang tao nang galing ay binasbasan niya sila para bilang mag-asawa ikinasal. Sa panahon natin ngayon, may ninong-ninang. Noon una, hindi ninong-ninang ang tawag. 2 kirubin na nakasaksi sa pagkasal. Sino naman ang nagkasal? Ang Panginoong Diyos po mismo ang nagkasal. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos sa mag-asawa? Ang sabi niya, humayo kayo at magpakarami. Pagkatapos, inyong supilin. Ano ba ang katumbas na salitang humayo kayo at magpakarami? Magpaalanakin sila. Sino ang nautusan doon? Si Adan po at si Eva, sapagkat nung una, dadalawa lang ang tao. Ay kailan naman natupad ng sinabing pagkatapos inyong supilin? Sa panahon po natin ngayon. Ang tao ba ngayon marami? O kakaunti? Sa bansang Pilipinas lang po, milyon-milyon na ang bilang natin. Dagdagan pa tayo ng mga dayuhan na kikipamamayan sa ating bansa. Lalong dumami. Kaya doon, ano ang bilin ng Panginoon Diyos sa mag-asawa? Ang sabi niya, paglingkuran mo ang asawa mo hirang habang siya'y nabubuhay. At sinabi naman yan doon kay Adan, sa pawis mo, kakain ka ng tinapay. Kaya, ang tao, mayaman ka man o mahirap, magtatrabaho ka talaga. Babae ka man, magtrabaho ka, mag-ipon ka. Bago ka pumasok sa buhay, may asawa o magtatayo kayo ng pamilya. Eh baka sabihin ng iba, oh, ay pwede na ngayon. Pero sa panahon natin ngayon, pwede na. Kahit anong maibigan ng tao. Hindi po. Sapagkat bilin ng Diyos sa mag-asawa, kamatayan lamang ang makapaghiwalay sa kanila. Hindi po ang barangay, hindi po ang korte. Po, kung kayo ay mayroong usapin na mag-asawa, huwag kayo magsusumbong sa kung kanino-kaninong tao. Huwag kayong lalapit sa barangay o kahit kaninong tao. Pag-usapan ninyo mag-asawa yan. Doon kayo dumalangin sa Diyos na kung saan siya ang nagkasal sa inyo. Hindi pwede na maghiwalay kayo kahit buhay pa ang isa sa inyo. Lalo na nga ngayon napakalakas ng sulong ng Divorce Bill sa ating bansa. Wala tayong pakialam dyan. Sapagkat ang masakit at napakasakit isipin na kung sino pa yung mga tao na pagkakatiwalaan mo na humahawak ng aklat kasaysayan, yan po ay mga pastor. Sila pa ang nagsusulong yan sa Senado at Kongreso na ang mag-asawa ay pwedeng paghiwalay nila sa anong kadahilanan. Isipin yung mabuti, mag-aaway lang yung mag-asawa, mayroon lang hindi pagkakaintindihan, ang babae magsusumbong sa barangay. Ibabarangay yung asawa niya, lalaki. Ganon din yung asawang lalaki, ibabarangay din yung kanyang asawang babae. Na hindi nila alam na doon sila nanumpa sa harapan ng Panginoon Diyos, hindi sa barangay. Niluluko-luko lang kayo dyan sa barangay, maniwala po kayo o sa hindi, niluluko lang kayo. O pagdating doon, tatanungin, anong problema ni Mrs.? Hindi na po kami magkasundo ng asawa ko, maghiwalay na po kami. Sige, bibigyan namin kayo ng papel. O si Mrs. pwede na mag-asawa sa iba. Ganon din si Mr. Pwede na rin mag-asawa sa iba. Yan po'y labag sa kalooban ng Panginoong Diyos. Labag na labag lang, hindi ho labag na labag po yan. Sapagkat, ang mag-asawa kamatayan lamang ang makapaghihiwalay. Hindi ang barangay. Kapag ka ikaw ay mayaman na tao, inaakyat pa sa korte. Mrs. versus Mr. Hati-hati sila doon sa kanilang kayamanan. Hati-hati din sa mga anak. Hindi ho ganun. Kaya nga kami kapag mayroon kaming dinaluhan ng mga kasalan, tinitingnan naming mabuti kung talagang tinatanong sila kung ready na ba talaga sila sapagkat ang pagtatayo ng pamilya, ang kamatayan lang ang makapaghiwalay dyan. Hindi kung sino-sinong tao. Kaya kung ang isang mag-asawa ay may takot sa Panginoong Diyos, ba't kayo maghihiwalay? Nanumpa kayo sa Panginoong Diyos, hindi lang sa mga magulang. Tapos magsusumbong-sumbong kayo kung kaninong tao na wala namang kaalam-alam. Niluloko lang kayo. Mga magulang at kabataan, kung kayo man dumanas sa ganito sitwasyon,
kung kayo'y may takot sa Diyos kayo lumapit, wag sa tao. Sapagkat ang pagkakasal, ang Diyos nag-akda niyan. Doon sa nagtatanong, sa susunod pa namin na kasagutan, idudugtong na lang po namin. At sana po maliwanag sa inyo at hindi lang sa inyo, doon pa sa naghahangad na ang pag-aasawa, ang pagtatayo ng pamilya ay hindi po nakopya kung kaninong tao. Diyos po ang nag-akda ditong pag-aasawa. Maraming salamat po. Sana naunawaan niyo kami.